Samantala, naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na banta sa pambansang seguridad ang posibleng pagpasok ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado. Kasunod yan ng pahayag ni VP Sara na tatakbo ang kanyang mga kapatid na sina Paulo at Baste at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador sa 2025. Narito ang aking report. Kinukonsidera ni dating Senador Antonio Trillanes bilang national security threat ang mga Duterte, kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang mga kapatid nito na sina Baste at Paulo at si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na 2025 election. Hinihikayat ngayon ni Trillanes ang Anyay Pink Movement na magkaisa para hindi makapasok sa Senado ang mga Duterte dahil baka maulit raw ang nangyari noong nakaraang administrasyon. Bukod raw kasi sa anyay mafia politics ng pamilya Duterte, hindi nito prioridad ang pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Aniya, niluluto rin ng kanilang grupo ang 3 kakandidato para tumakbo sa senatorial slate sa 2025. Sinabi rin nito na hindi sila kabilang sa Liberal Party na nauna ng nabuwag. Hindi naman kami Liberal Party, no? I think yung Liberal Party per se, talagang nag-shrink na, no? By choice, no? At itong issue ngayon, kung ano mangyari dun sa pink movement na tinatawag, yan ay palagay ko magre-re-emerge after the 2025 elections under the leadership of Senator Risa Hontiveros. Tinanong ng media kung may planong bumalik sa national politics si Trillanes kasunod ng kanyang interes na pagtakbo bilang alkalde ng Caloocan City na tinawag nitong bagong forma ng public service. But part of the reason siguro na medyo na burnout tayo sa national politics the past 6 years, matinding bugbogan nung nakaraang administrasyon. So, tingnan natin. Dapat na rin anya mag-isip ang ilang political group sa bansa na bumuo ng tactical alliance kahit pa ang kasalukuyang administrasyon at pink forces para mapigilan ang Duterte na makapasok sa Senado. Kaugnay naman sa mga aligasyon nito sa pamilya Duterte, hindi raw siya maaaring kasuhan ng mga ito sa mga pagsasabi ng totoo. Alam nyo, 6 years ka na po sinasabi to and I was proven right. The fact na hindi niya nga ako makasuhan kasi alam niya totoo. No? Yung sinasabi kong nakipag-partner sa drug lord, itong si Michael Yang, o di ngayon, iniimbestigahan si Michael Yang. Ginawa niyang economic advisor ito. At doon sa investigasyon namin sa Senado, talagang yung mga pagpasok ng illegal na droga ay nalilink talaga sa mga Dutertes at kay Michael Yang. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.